Damian Lillard nakatikim kay Henderson. Chris Paul iiyak sa plano ni Draymond Green. At Nerlens Noel sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Habang papalapit na ang 2023-24 NBA season, ang Portland Trail Blazers ay gayon pa rin ngayon. Sila ay naghahanap ng solusyon para sa kanilang franchise star na si Damian Lillard. Ngunit habang tumaas man ang kagustuhan nitong umalis, tila tanaw pa rin na siya ay mananatili sa roster patungo sa training camp. Ngayon, ang rookie na si Scoot Henderson ay hindi hinahayaang ang mga bagay na ito ay ang magpapagulo sa kanyang isipan. Ang magsalita sa The Oregonian na si Bill Oram, ang number 2 overall pick ay binunyag ang kasalukuyang pag-iisip patungkol sa drama na nakapaligid dito kay Damian Lillard. At tinapos ang anumang paniniwala na ito ay makakaapekto sa kanya para pasukin ang upcoming season. Naayon pa nga kay Henderson, ito marahil ang pinakamagandang posisyon para sa kanya kung saan man ito nakalugar. Siya ay mananatili dito. Andito ako para magtrabaho. Andito ako para maglaro dito at subukang maipanalo ang mga iilang laban. Kailanman hindi ako nakafocus sa sitwasyon sa kahit sino mang tao. Para sa karamihang fans ay marahil maaalala na ang madraft si Scoot ay ang naging rason kung bakit ang Blazers ay nasa mainit na tubig ngayon laban sa kanilang franchise star. Si Lillard, at ang iba pang team loyalist, ay gustong ang GM na si Joe Cronin na i-trade ang pick na ito para sa win now mode ng veteran talent. Hindi na kailangan sabihin pa na ang Trail Blazers ay ginawa ang sa tingin nilang pinakamahusay para sa franchise at itong si Henderson sa ngayon ay nasa susunod na line na maging next franchise player. Hindi na isang sorpresa na ang relasyon sa pagitan nitong ni Damian Lillard at ng Trail Blazers ay mas lumala. Ngunit, sa katotohanan, ang kanilang mutual feelings mula sa pagmamahal at respeto sa pagitan ni Lillard, sa syudad at sa organisasyon ay nananatili pa rin. From top to bottom, si Dame ay mayroong koneksyon sa bawat individual dito, at nakabuo ng unbreakable bond sa loob ng 11 kahanga-hangang taong pagsasama kasama ang franchise. Kahit ganun pa man, si Lillard ay mayroon pa ring taong natitira sa kanyang kontrata at ang Trail Blazers ay pwedeng iiwanan ang trade request nito sa wala, kung gugustuhin man. Kung sakaling itong si Lillard man ay handang kunin ang pinakamalaking tsansang mailipat, siya ay walang ibang pagpipilian kundi gayahin na lang ang ginawa nitong ni James Harden. Halatang halata na ang Trail Blazers ay ganap nang naglaro sa tunay na laban during sa sitwasyon nitong ni Lillard. At ito ay nananatili pa ring hindi malinaw kung papaano nga ba ito makakaapekto sa performance ng mga young core. Si Scoot ay ang hinaharap bilang number 2 pick sa 2023 draft. Ang expectation ay napakataas para kay Scoot Henderson, na papasok sa 2023-24 season bilang isa sa game's best young rookies. Bilang patunay, sa loob ng 19 games appearances sa G League Ignite, si Scoot ay nakakapag-average ng 16.5 points sa kanyang 43, 28 at 76 shooting split. Kabilang na rin dito ang 6.5 assists, 5.4 rebounds at 1.1 steals sa loob ng 30.7 minutes per game. Habang halata mang wala sa level kumpara dito kay Lillard, si Henderson naman ay ang susi sa kanilang success para sa Blazers next season. Kung sakaling siya ay magiging star gaya sa inaasahan ng karamihan, ito marahil ay madali lamang para sa team na mag-move on dito kay Lillard. Sa katunayan, kasama si Scoot, Shaidan Sharp at Anthony Simons sa backcourt, ang absence nitong ni Lillard ay ang makakatulong na ma-unlock ang development sa mga top young talent na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, si Draymond Green at ang Golden State Warriors ay nakuha ang 4 NBA championships kasama ang current Big 3. At kasunod ang 2023-24 season. Merong iilang mga addition sa grupo, ang longtime rival. Si Chris Paul ay nakuha ng Golden State Warriors sa off-season, at ngayon, ang goal nitong ni Draymond Green ay ang matulungan itong makuha ang kauna-unahang ring. Si Chris Paul ay nakuha ng Golden State Warriors sa off-season. Ngayon, ang goal nitong ni Draymond Green ay ang matulungan itong makuha ang kauna-unahang ring. Naayon pa nga kay Green, tatanawin niya ang isang ito bilang isa sa pinaka-importanting taon para sa kanyang career. Hindi sa gusto nitong iligtas ang iilang bagay bilang isang Draymond Green. Ngunit, ang kanyang goal ay ang makatulong kay Chris Paul na matikman ang kauna-unahang championship.
Si Chris Paul ay naglaro na simula pa man noong 2005, ngunit sa kabila sa nakapaglaro ito kasama ang mga multiple contending teams, tulad ng Los Angeles Clippers, Houston Rockets, at Phoenix Suns, hindi pa rin ito naipanalo ang isang NBA championship. Ang Golden State Warriors ay punong-puno ng mga karapat-dapat na starting five next season. At napagmay-ari ang mga players para tawaging seryosong contender sa Western Conference. Sila ay naipanalo lahat noong 2022. Ang roster ay mayroon ring sapat na karanasan, at ligtas sabihin na posible nga talaga nilang maipanalo ang next season. Sa katunayan, ang Golden State Warriors dynasty ay ang most dominant team. Simula pa man noon sa San Antonio Spurs. At si Draymond Green mismo sa sarili ay tiniyak ang paniniwalang sila ay magiging mas mahusay. Ayon sa sinabi ng ESPN, siya ay inisip na maipapanalo pa nila ang dalawa pang championship, na para kay Dre, wala siyang ibang nakikita ngayon para hindi makuha ang 2 more championship. Kung sakaling ang team ay makukuha ang 2 more championship, then mapapagmay-ari nila ang 6, kasama ang kasalukuyang core. Ito ang maglalagay sa core na mapantayan ang ginawa noon ng Chicago Bulls dynasty. Stephen Curry ay magiging 36-year-old sa seasong ito, habang si Chris Paul, Klay Thompson at Draymond Green ang lahat ay nagkakaedad na rin. Para sa kanila, na maipanalo ang 2 seasons. Naging malinaw na kailangan nila ng sapat na supporting cast. At speaking of key players, sa panahong kinuha ng Sacramento Kings itong si JaVale McGee kasunod ang kanyang departure mula sa Dallas Mavericks, merong mga iilang sorpresa at katanungan patungkol sa Kings kung sakaling pag-uusapan lang ang center depth ng roster. Ngayon, naging malinaw na ang lahat matapos nga ngayong ibinalita na ang franchise ay ginawa ang iilang hakbang mula sa kanilang sentro. Dahil ayon sa ESPN na si Adrian Wojnarowski, ang Kings ay ni-wave ang parehong sina Nerlens Noel at Neemias Queta na naging daan para sa dalawa na mag-sign sa ibang koponan. Ang Golden State ay nabigumang makuha si McGee. Ngunit ngayon, si Noel at Queta ay parehong intrigang addition at pagpipilian ng Golden State, na siyang kailangang mas solidify ngayon ang big man department, sa likod ni Kevon Looney, Dario Saric, Draymond Green at sa 23-year-old rookie na si Trayce Jackson-Davis. Si Noel ay hindi na maitatangging malaking bagay pa rin sa isang contender team. Siya ay naglaro sa loob ng 9 seasons sa NBA, ngunit hindi nga ito makahanap ng permanenteng tahanan. Siya ay kinuha sa 6 overall noong 2013 NBA Draft. Ang 29-year-old ay nakapaglaro sa loob ng 42 total games nitong huling 2 seasons. At iginugol ang panahon kasama ang Detroit Pistons at Brooklyn Nets. Ang 6'11" big man ay nakakapag-average ng 5.1 points, 6.4 rebounds at mayroong 2.2 blocks sa loob ng 24.2 minutes per game para sa New York Knicks noong 2020-21 season. Si Nerlens Noel rin mga kaibigan ay may karanasan ng naglaro kasama sa tabi itong si Chris Paul. Si Nerlens Noel rin mga kaibigan ay may karanasan ng naglaro kasama sa tabi itong si Chris Paul, siya ay naging solid backup para sa Oklahoma City Thunder. During noong 2019-21 season na kung saan ito ay nakakapag-average ng 7.4 points, 4.9 rebounds at 1.5 blocks. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.